Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa mga himala? Sa isang mundong pinapatakbo ng salapi at kapangyarihan, may puwang pa ba para sa pag-asang hindi nabibili? Ating tunghayan ang paglalakbay ng isang amang mayaman na handang ibigay ang lahat, ngunit matutuklasan na ang tanging lunas na kailangan ng kanyang anak ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ito ay isang sayaw, isang alok mula sa isang pulubing anghel. Ang hangin sa Liwanag Park ay sariwa at puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng dapdap. Ngunit para kay Don Augusto Soliman, ito ay may amoy ng pagkatalo. Nakatayo siya sa di kalayuan, isang rebulto ng kapangyarihan na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay kumikinang kahit sa ilalim ng lilim ng isang puno ng akasya. Sa kanyang tabi, dalawang bodyguard na may suot na itim na salamin ang tahimik na nakabantay. Ang kanilang presensya ay isang pader na humaharang sa kanya mula sa ordinaryong mundo. Ngunit ang lahat ng kapangyarihan at yaman na yon ay nagiging abo sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak. Si Tala, nakaupo sa kanyang wheelchair na mas mukha pang trono kaysa sa isang pangkaraniwang upuan. Si Tala Soliman ay isang manikang porselana na nabasag. Ang kanyang mga mata, na dati kumikinang na parang mga bituin, ay ngayon ay mga blangkong bintana na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang damit ay walang gusot. Ngunit ang buhay sa loob niya ay matagal nang umalis. Ito na ang kanilang ritual sa loob ng 6 na buwan. Dadalhin siya ni Augusto sa parke sa pag-asang ang sinag ng araw o ang huni ng mga ibon ay maaaring pumukaw sa kahit anong natitirang kislap sa kanyang kaluluwa. At sa bawat araw, sa loob ng 6 na buwan, nabibigo siya. Isinara ni Augusto ang kanyang mga kamao. Ang tunog ng mga salita ng pinakamagaling na doktor sa Sandamayan Medical Center ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malamig at matalim na parang scalpel. Nagawa na namin ang lahat, Don Augusto. Ang katawan niya ay malusog, pero ang koneksyon sa pagitan ng kanyang isip at mga binti, nawala. Walang maipaliwanag na dahilan sa medisina. We have to prepare for the possibility that this is permanent. Permanent. Ang salitang iyon ay isang lason, isang sumpa sa isang taong tulad niya na naniniwalang lahat ng bagay ay may presyo, na lahat ng problema ay may solusyon na mabibili. Ngunit hindi ang kanyang tala. Habang abala si Augusto sa kanyang madilim na pag-iisip, isang anino ang dumaan sa kanyang paningin. Isang maliit na anino. Ito ay isang batang lalaki. Marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at marumi. Ang kanyang damit ay isang oversized na t-shirt na kupas na ang kulay. At ang kanyang buhok ay magulo. Isa siyang pulubi, isang pangkaraniwang tanawin sa syudad na karaniwang hindi pinapansin ni Augusto. Ngunit may kakaiba sa batang ito. Dire-diretso itong naglalakad patungo sa kanila, hindi sa paraan ng isang namamalimos, kundi may isang layunin. Huminto ang bata, ilang talampakan mula sa wheelchair ni Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Don Augusto, kundi direkta kay Tala. Agad na humakbang ang isa sa mga bodyguard, si Ramon. Bata, bawal dito. Umalis ka na. Hindi pinansin ng bata ang bodyguard. Tumingin ito ngayon kay Augusto at sa mga mata nito walang takot. Tanging isang kakaibang katahimikan. Ginoo, sabi ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Tinaasan siya ng kilay ni Augusto. Ang kanyang pasensya ay manipis na. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang kanyang tono ay malamig. Inaasahan na hihingi ito ng pera. Ngunit ang sinabi ng bata ay isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Gusto ko po sanang isayaw ang anak ninyo, sabi ng bata. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Maging ang mga bodyguard ay nagkatinginan. Naguguluhan. Si Augusto ay napatitig lamang.
Iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Ano ang sinabi mo? Sabi ko po. Ulit ng bata ng may diin, hayaan ninyo akong isayaw siya. Itinuro niya si Tala na nananatiling walang reaksyon. At gagawin kong muli siyang makalakad. Isang tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Augusto. Isang tawa na walang saya, puno ng pang-iinsulto at kapaitan. Isang komedyante pala ang nasa harap ko. Umalis ka na. Bago pa kita, ipakaladkad palabas dito. Hindi po ako nagbibiro. Giit ng bata. Ang kanyang tingin ay seryoso. Ramon, sabi ni Augusto, ibinaling ang kanyang tingin palayo. Isang senyas na tapos na ang usapan. Paalisin mo na siya. Humakbang si Ramon at marahang hinawakan ang balikat ng bata. Halika na bata. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Ngunit bago pa man niya ito maialis, muling nagsalita ang bata. Ang kanyang boses ay mas malakas ngayon, nakatuon hindi kay Augusto, kundi kay Tala. Kahit isang sayaw lang, sabi niya, pakinggan mo ang musika sa puso mo. At doon may nangyari. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na paggalaw. Ang ulo ni Tala, na laging nakatungo o nakatingin sa kawalan, ay bahagyang lumingon sa direksyon ng boses ng bata. Isang kislap, isang saglit na pagbabago sa kawalan ng laman sa kanyang mga mata. Nakita yon ni Augusto at para sa isang taong 6 na buwan nang naghahanap ng kahit anong senyales, ang maliit na paggalaw na yon ay parang isang lindol. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang lahat ng luhika, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng kayabangan ay biglang nag-away-away sa loob ng kanyang isipan laban sa isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Desperasyon. Ang desperasyon ay isang mapanganib na bagay. Pinipilit ka nitong kumapit sa mga imposibleng bagay. Sandali, sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Natigilan si Ramon. Ang kanyang kamay ay nanatili sa balikat ng bata. Tumingin si Augusto mula sa kanyang anak patungo sa batang pulubi. Sa loob ng ilang segundo, sinuri niya ito, hinahanap ang anumang bakas ng panloloko. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pares ng mga matang seryoso at puno ng hindi maipaliwanag na paniniwala. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Sinubukan na niya ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamodernong teknolohiya, ang pinakamamahaling therapy. Lahat sila ay nabigo. Ano ang magagawa ng isang sayaw mula sa isang batang hamog na hindi nila nagawa? Katawa-tawa, kabaliwan, ngunit ang kislap sa mga mata ni Tala. Huminga ng malalim si Don Augusto Soliman, isang desisyon na nabuo mula sa pinakasulok ng kanyang pagkatalo. Tumingin siya sa kanyang bodyguard. Bayaan mo siya. Ang utos ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng parke. Si Ramon, na nagulat, ay dahan-dahang binitawan ng bata. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid, ang batang lalaki na nagpakilalang si Pag-asa ay dahan-dahang lumapit sa wheelchair ni Tala Soliman. Handa nang simulan ang kanyang imposibleng alok. Nanatiling nakabitin sa hangin ang utos ni Don Augusto. Bayaan mo siya. Ang dalawang salitang iyon ay tila nagpabago sa takbo ng mundo sa Liwanag Park. Ang mga bodyguard, na sanay sa mga utos na nagpapakita ng kapangyarihan at kontrol, ay nagkatinginan lamang, puno ng pagtataka. Ang mga taong naglalakad sa paligid ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay napako sa kakaibang tanawin. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Hiraya. Ang kanyang anak na tila isang estatwa at ang isang batang pulubi na tila may hawak na isang hindi nakikitang mahika. Para kay Augusto, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang isipan ay sumisigaw. Isang kahibangan. Ito ay isang malaking kahibangan. Nagpapadala ako sa desperasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Tala
Nagbabantay, naghihintay, umaasa sa isang bagay na kahit siya ay hindi alam kung ano. Hindi hinawakan ni Pag-asa si Tala. Sa halip, pumwesto siya sa harap ng wheelchair. Sapat lang ang layo para makita siya nito. Huminga siya ng malalim at isang nangiti, isang ngingiting totoo at walang bahid ng anumang pagkukunwari ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw. Hindi ito isang sayaw ng pagpapasikat. Walang magarbong galaw o komplikadong hakbang. Ang kanyang mga paa ay marahang gumagalaw sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay tila humahawi sa hangin. Ito ay isang sayaw na tila isang panalangin, isang pag-aalay. At habang gumagalaw siya, isang himig ang nagsimulang mamutawi mula sa kanyang mga labi. Isang himig na simple, halos malungkot, pero may dalang kapayapaan. Isang lumang kundiman na tila kinalimutan na ng panahon. Walang salita, puro tunog lang. Ngunit ang bawat nota ay tila may kwento. Nakapikit ang mga mata ng bata. Ang kanyang mukha ay payapa. Tila siya lang, at ang musika ang umiiral sa mundo. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bulong ni Pag-asa, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ni Tala. Damhin mo ang musika, hindi sa iyong tainga, kundi sa iyong puso. Pinanood ni Augusto ang lahat ng ito na may halong pagkamuhi at pagkabighani. Sino ang batang ito para magbigay ng ganitong utos sa kanyang anak? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niya si Tala, dahan-dahan, na parang mga kurtinang bumabagsak sa isang entablado. Ang mga talukap ng mata ni Tala ay nagsara. At sa ilalim ng mga ito, isang butil ng luha ang namuo sa sulok ng kanyang kanang mata at dahan-dahang gumulong sa kanyang maputlang pisngi. Isang luha, 6 na buwan, 6 na buwan ng kawalan, 6 na buwan ng mga matang tuyo at walang buhay. At ngayon, isang luha. Para kay Augusto, ang luhang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng perlas sa mundo. Nakatutok ang buong atensyon niya sa kanyang anak. Bawat paghinga, bawat pintig, ang himig ng bata ay nagpatuloy at si Augusto ay halos hindi na humihinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaba at pag-asa. Halika na, Tala. Isang senyalis pa at doon nakita niya isang pagyanig, isang maliit, halos hindi makitang paggalaw sa hintuturo ng kanang kamay ni Tala na nakapatong sa ibabaw ng kumot. 1 beses, 2 beses. Ang daliri ay tila sumusunod sa ritmo ng himig na inaawit ni Pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Don Augusto. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi ito imahinasyon. Totoo ito. Gumalaw ito. Ang kanyang tala ay tumutugon. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang binasag ng isang boses na matalas at puno ng awtoridad. Kuya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Lumingon si Augusto at nakita ang kanyang kapatid, si Beatrice Soliman, na mabilis na naglalakad palapit. Nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida at may dalang mamahaling bag, si Beatrice ay ang larawan ng kayamanan at panlipunang katayuan. Ngunit ang kanyang mukha ay nababalutan ng hindi maitagong pagkainis. Beatrice, sabi ni Augusto, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Anong ginagawa mo? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Augusto patungo sa batang pulubi, na ngayon ay huminto na sa pagsayaw at pabalik sa wheelchair ni Tala. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Sino ang batang hamog na ito? At bakit mo hinahayaan na gawin niya ang anuman itong kabaliwan na ito sa pamangkin ko? Huminahon ka, sagot ni Augusto, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Huminahon, tumawa si Beatrice ng mapakla. Kuya, ginagawa mong katatawanan ang sarili mo at mas masahol pa ang pangalan ng pamilya Soliman.
Pagkatapos ng lahat ng ginastos mo sa mga doktor, maniniwala ka sa isang palabas ng isang pulubi? Hindi na muling nagsalita si Pag-asa. Tumingin lang siya kay Tala at ngumiti. Isang ngangiti na parabang may sikreto silang dalawa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Augusto. Tumango ng bahagya at nagsimulang maglakad palayo. "Teka!" sigaw ni Augusto. "Ang bayad mo!" Kinuha niya ang kanyang pitaka, handang maglabas ng kahit magkanong pera. Huminto ang bata at lumingon. Hindi kailangan ng yaman para sa mga himala. Sabi niya, ang kanyang boses ay payapa. "Bukas po ulit, magsasayaw kaming muli." At sa isang iglap, nawala na siya sa gitna ng mga tao, bago pa man makahakbang ang mga bodyguard. Naiwang tulala si Augusto. Ang kanyang pitaka ay nakabukas pa rin sa kanyang kamay. Ang kanyang isipan ay isang magulong pinaghaluan ng pagkamangha, pagkalito, at ang bagong usbong na pag-asa. "Nakita mo ba yon, kuya?" sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Isang malinaw na panloloko. Pinalabas niyang may ginagawa siyang mahika at pagkatapos ay tumakbo bago mo pa siya masuri. "Gising, Augusto!" Ngunit hindi nakikinig si Augusto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay lamang, ang kamay ni Tala. "Kuya, sisirain ka ng batang iyan." Giit ni Beatrice, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi pa rin sumagot si Augusto. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatitig sa daliring gumalaw. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay naging isang malayong ugong na lamang. Walang kahulugan. Sa sandaling iyon, walang Beatrice, walang yaman, walang kahihiyan. Tanging ang daliring iyon, ang simbolo ng isang imposibleng posibilidad. Lumipas ang 2 araw na parang isang panaginip para kay Don Augusto Soliman. Bawat hapon, sa parehong oras, sa ilalim ng parehong puno ng akasya sa Liwanag Park, ang eksena ay nauulit. Darating si Pag-asa, hindi hihingi ng kahit ano, at magsisimulang sayawan si Tala sa saliw ng kanyang simpleng himig. At sa bawat araw, may maliliit na himalang nasasaksihan si Augusto. Ngayon, sa loob ng silid para sa physical therapy sa mansyon ng mga Soliman, isang lugar na dati puno ng katahimikan at kabiguan, isang bagong tunog ang maririnig, ang boses ni Tala. May nararamdaman po ako, Papa." Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at bihirang gamitin. Ngunit para kay Augusto, ito ang pinakamagandang musika. Nakahiga si Tala habang marahang minamasahe ng therapist ang kanyang mga binti. "Anong nararamdaman mo, anak?" tanong ni Augusto. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Hindi ko po maipaliwanag," sagot ni Tala. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang bahagyang gatla ng pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha. Para pong may kumikiliti dito po sa may sakong. Napatingin ang therapist kay Augusto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-aalinlangan. "Maaring ito ay phantom sensations lamang, Don Augusto. Normal po iyan sa mga kasong tulad nito." Ngunit hindi naniwala si Augusto. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Hindi iyon imahinasyon. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay lumago. Isang mainit at maliwanag na apoy. Subalit sa gabi, kapag ang katahimikan ng mansyon ay bumabalot sa kanya, ang apoy na yon ay nilalamon ng anino ng pagdududa. Ang mga salita ni Beatrice ay bumabalik sa kanya na parang lason. "Ginagawa mong katatawanan ang sarili mo. Sisirain ka ng batang iyan." Siya si Don Augusto Soliman, isang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa lohika, sa mga datos, sa mga bagay na nakikita at napapatunayan. Paano siya magtitiwala sa isang himala
nadala ng isang batang pulubi na ayaw tumanggap ng bayad. Ang kawalan ng motibo nito ang mas lalong nakakapagduda. Walang bagay sa mundo na libre. Sa kanyang pag-upo sa loob ng kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, gumawa siya ng isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador, si Marco. Marco? Sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay mababa at tiyak. May ipapagawa ako sa iyo. Disente at tahimik lang. Ano po yun, sir? May isang bata. Pangalan niya ay Pag-asa. Palaboy sa Liwanag Park. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa batang yon. Utos ni Augusto. Bawat detalye. Saan siya nakatira? Sino ang mga kasama niya? Kung may nag-uutos sa kanya. Gusto kong malaman kung ito ay isang sindikato, isang panloloko. Intindihin mo? Masusunod po, Don Augusto. Pagkababa ng telepono, nakaramdam si Augusto ng bahagyang gumaan na pakiramdam. Ito ang mundo na kilala niya. Kontrol, impormasyon, katotohanan. Ngunit kasabay nito, isang kurot ng pagkakasala ang kanyang naramdaman. Tila tinatraidor niya ang mumunting pag-asa na nagsisimulang sumibol sa puso ni Tala. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa sentro ng lungsod, si Beatrice Soliman ay may sariling ginagawang hakbang. Nakaupo siya sa harap ni Mr. Velasco, isang matanda at maimpluwensyang miyembro ng Board of Directors ng Soliman Corporation. Nag-aalala lang talaga ako kay Kuya Antonio. Sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang humihigop ng kanyang wine. Ang stress dahil sa nangyari kay Tala, sa tingin ko ay nakaaapekto na sa kanyang pag-iisip. Ano ang ibig mong sabihin, Beatrice? Tanong ni Mr. Velasco. Nakikita mo naman. Buntong hininga ni Beatrice. Gumagawa siya ng mga desisyon na hindi na makatwiran. Pinaniniwalaan niya ang isang batang kalye. Baka sa susunod, ibigay na niya ang buong kumpanya sa isang faith healer. Ang sinasabi ko lang, kailangan nating protektahan ang pamana ng aming ama. Ang mga salitang iyon na maingat na pinili ay parang mga binhi na itinatanim sa isipan ni Mr. Velasco. Ang binhi ng pagdududa laban sa kakayahan ni Don Augusto na mamuno. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Augusto. Nagtungo siya sa kanyang study at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang litrato na nasa pilak na frame, ang litrato ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang kanyang ngiti ay tila nangungusap sa kanya mula sa nakaraan. Tinitigan niya ang litrato. Anong gagawin mo, Elena? Bulong niya sa hangin. Ikaw, na laging naniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag, maniniwala ka ba sa ganitong kababalaghan? O sasabihin mo rin sa akin na nagiging hangal na ako? Hindi dumating ang sagot. Tanging ang bigat ng kanyang sariling pag-iisa ang kanyang naramdaman. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog ay nakabasag sa katahimikan. Isang hindi rehistradong numero. Si Marco. Agad niya itong sinagot. Ano na? Tanong ni Augusto. Walang paligoy-ligoy. Sir, may nahanap na po akong koneksyon. Sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang bata, hindi siya nag-iisa. Napahigpit ang hawak ni Augusto sa telepono. Sino ang kasama niya? Sino ang nasa likod nito? Isang saglit na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Marco. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ni Augusto na parang mga bubog. Isang doktor, sir. Isang doktor na matagal nang natanggalan ng lisensya. Ang mundo ko ay tahimik. Ito ang una kong natutunan pagkatapos ng aksidente. Ang katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang natutulog na bahay. Ito ay isang mabigat na katahimikan. Isang kumot na bumabalot sa akin, nagpapabigat sa aking mga balikat at pumipigil sa aking paghinga. Ang aking silid ay maganda.
Kulay rosas ang mga pader. Malambot ang aking kama na gawa sa sutla at ang mga bintana ay malalaki. Pinapapasok ang sikat ng araw. Ngunit para sa akin, ito ay isang magandang kulungan. Ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ay tila nagpapakita lamang ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Mga maliliit na bagay na mas malaya kaysa sa akin. Nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Papa sa tuwing tinitingnan niya ako. Isang pag-aalala na unti-unting nagiging pagod. Nakikita ko ang pagkainip sa mga tingin ni Tita Beatrice na para bang ako ay isang mamahaling kasangkapan na nasira at hindi na maayos. Isa akong pabigat. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng katahimikan. Binibigyan ka nito ng sobrang oras para mag-isip. At sa aking isipan, ako ay isang manika na basag, nakaupo sa isang trono ng gulong, naghihintay na tuluyang malimutan. Hiniling ko na sana ay mawala na lang ang lahat, na sana ay matapos na ang lahat ng pagpapanggap na may pag-asa pa. Dahil ang pag-asa, para sa akin, ay isa na lamang malayong alaala. Hanggang sa dumating siya, si Pag-asa. Hindi ko maintindihan noong una. Isa lang siyang bata, marumi ang mga paa, at simple ang nangiti. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay tila isang bato na inihagis sa tahimik na lawa ng aking mundo. Lumikha ito ng mga alon. At nang magsimula siyang kumanta at sumayaw kahapon, may nangyaring kakaiba. Hindi ko lang narinig ang kanyang himig sa aking mga tainga. Naramdaman ko ito. Naramdaman ko ito na gumagapang sa aking balat, bumubuhay sa mga natutulog na nerbiyos. Naramdaman ko ito na dumadaloy sa aking mga ugat, isang mainit na agos na nagpapainit sa aking nanlalamig na puso. Ang kanyang sayaw ay hindi para sa mga mata. Ito ay para sa kaluluwa. Ngayon, narito kami muli sa parke. Nang simulan niyang muli ang kanyang himig, ipinikit ko ang aking mga mata, tulad ng sabi niya. At sa dilim sa likod ng aking mga talukap, hindi na ako si tala na lumpo. Ako ay isang dahon na tinatangay ng hangin. Ako ay isang alon na humahalik sa dalampasigan. Ako ay malaya. Ang himig. Meron itong dalang isang pamilyar na pakiramdam. Isang multo ng isang alaala na hindi ko maabot. Isang pakiramdam ng init, ng kaligtasan. Isang malambot na kamay na humahaplos sa aking buhok, ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita sa gabi. At isang himig na halos kapareho ng kay Pag-asa, inaawit ng may pagmamahal. Mama? Ang salita ay nabuo lamang sa aking isipan, isang bulong na matagal nang nawala. Ang alaala ay malabo, ngunit ang pakiramdam ay malinaw. Ito ang himig ni Mama. Ang kantang inaawit niya sa akin bago ako matulog. Paano? Paano nalaman ng isang batang hindi ko kilala ang himig na nag-uugnay sa akin sa pinakamahalagang tao na nawala sa buhay ko? Ang koneksyon ay napakalakas, halos pisikal. Naramdaman ko ang kiliti sa aking mga sakong na lumalakas, gumagapang pataas sa aking mga binti. Ito ay hindi na lamang kiliti, ito ay isang pangako. Nang matapos ang sayaw at umalis si Pag-asa, may naiwang pagbabago sa akin. Ang mabigat na kumot ng katahimikan ay gumaan. Sa ilalim nito, isang maliit na kandila ang nagsimulang magliyab. Pag-uwi namin, habang tinutulungan ako ng nurse na maupo sa aking kama, isang bagong pagnanasa ang bumuhay sa akin. Isang pagnanasa na hindi ko naramdaman sa loob ng isang taon. Gusto kong tumayo. Nang maiwan akong mag-isa, tinitigan ko ang aking mga paa, mga estranghero. Dalawang bagay na bahagi ng aking katawan, ngunit hindi ko na pag-aari. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong meron silang buhay. Gamit ang lahat ng lakas sa aking mga braso, kumapit ako sa dulo ng aking kama. Nagngangalit ang aking mga ngipin sa hirap. Ang aking mga kalamnan ay nanginginig. Dahan-dahan, itinulak ko ang aking sarili.
Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan mula sa kutsyon. Saglit, saglit lang. Ang talampakan ng aking mga paa ay sumayad sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Isang tagumpay, isang nakakagulat na pakiramdam. Nakatayo ako, kahit nakasandal. Ngunit ang aking mga binti ay parang halaya. Nanginig sila ng walang kontrol at sa isang iglap, bumigay sila. Bumagsak ako sa sahig, hindi isang malakas na pagbagsak, kundi isang marahang pagguho. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang ngingiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang totoong ngiti. Dahil ang pagbagsak na yon ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang patunay. Isang patunay na mayroon akong babagsakan. Isang patunay na sinubukan ko. Naramdaman ko ang lamig ng sahig na gawa sa kahoy sa aking balat. Ngunit sa loob ng aking mga binti, merong init. Isang kakaibang kuryente. Isang pangako ng buhay. Hinaplos ko ang aking hita at sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking kalamnan. Sila ay gising. Natutulog ng matagal, ngunit ngayon, sila ay gising. Sa sandaling iyon, sa sahig ng aking magandang kulungan, naramdaman ko ang pag-asa sa pinakapuro nitong anyo. Hindi ito isang bagay na ibinigay sa akin ng mga doktor o ng mamahaling makina. Ito ay isang bagay na ipinaramdam sa akin ng isang himig, ng isang sayaw, ng isang batang nagngangalang pag-asa. Ngunit ang tahimik na sandali ng aking munting tagumpay ay biglang binasag. Isang sigaw, malakas at puno ng galit. Ang boses ni Papa. Nagmumula sa kanyang opisina sa kabilang pasilyo. Ang tunog ay tila yumayanig sa pader ng buong mansyon. Nanigas ako. Nawala ang nangiti sa aking mga labi. Ang init sa aking mga binti ay biglang nanlamig. Napalitan ng pamilyar na takot. Galit si Papa. At ang unang pumasok sa aking isip, tulad ng dati, ay, ako ba ang dahilan? Narinig ko ang malalakas na yabag, papalapit sa aking silid. Sinubukan kong gumapang, sinubukang bumalik sa aking kama para hindi niya ako makitang nakabulagta na parang isang basahan, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Ngunit hindi si Papa ang pumasok. Si Tita Beatriz. Nakatayo siya sa may pintuan, isang perpektong anino sa gitna ng liwanag mula sa pasilyo. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy at ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Isang malamig at matalim na tagumpay. Ang kanyang mga mata ay bumaba. Tinitingnan ako sa sahig. Walang gulat sa kanyang mukha. Walang awa. Tanging isang malamig na pagtatasa na para bang tinitingnan niya ang isang bagay na matagal na niyang inaasahang mangyari. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo at sa bawat segundong lumilipas, ang bigat ng kanyang tingin ay tila dumadagan sa akin. Kawawa ka naman, pamangkin, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Lumakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay tila mga martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Huminto siya sa paanan ng aking kama. Nakatingin pa rin sa akin mula sa itaas. Umaasa ka, hindi ba? Pagpapatuloy niya na para bang nababasa niya ang lahat ng nasa isip ko. Naniwala ka sa mga kanta at sayaw ng isang maliit na magnanakaw. Hindi ako makasagot. Ang dila ko ay parang nakatali. Ang sigaw ni Papa ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. At ngayon, nagsimula ko ng pagdugtungin ang lahat. Ang kanyang galit, ang pagdating ni Tita Beatriz. Nakikita mo na, Tala? Tanong din niya at dahan-dahan siyang yumuko. Hindi para tulungan ako, kundi para mas mapalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang pabango ay napakatapang, nakakasakal. Ang pag-asa ay para lamang sa mga tanga. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling, nakamamatay na salita. Ang kanyang boses
ay naging isang bulong. Isang sikretong ibinabahagi niya lamang sa akin. Isang sikretong dudurog sa akin. Isa lang itong malaking panloloko. Ang salitang panloloko, tumagos ito sa akin. Mas masakit kaysa sa anumang karayom ng doktor. Ang munting kandila ng pag-asa na kasisindi pa lang sa aking puso ay biglang namatay, na parang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Ang init sa aking mga binti ay nawala. Ang pakiramdam ng tagumpay ay naging abo. Ang himig ni pag-asa, ang alaala ni Mama. Lahat. Isang kasinungalingan, isang panloloko. Ang bigat ng kumot ng katahimikan ay bumalik. 10 beses na mas mabigat kaysa dati. At sa ilalim nito, sa sahig ng aking magandang kulungan, habang nakatingin sa nagtatagumpay na mga mata ng aking tiyahin, gumuho ang aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Isang doktor. Isang doktor na matagal nang natanggalan ng lisensya. Ang mga salita ng investigador ay nanatiling nakabitin sa hangin, matalim at malamig. Si Don Augusto Soliman ay hindi kumibo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mamahaling leather na armchair. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang apoy ng pag-asa na nag-aalab sa kanyang dibdib sa loob ng ilang araw ay biglang nilamon ng isang nagyayelong alon ng pagdududa. Ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon. Utos niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang mapanganib na katahimikan bago ang bagyo. Ngayon din, ilang minuto lamang ang lumipas. Isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Isang attachment. Isang file. Binuksan niya ito. Ang unang lumitaw ay isang litrato. Isang lalaking nasa mga huling taon ng 30. May matatalinong mata at isang ekspresyon na nagpapakita ng pagod, ngunit hindi ng pagsuko. Sa ilalim nito, isang pangalan, Dr. Elias Sandoval. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Biglang nagbago ang paligid ni Augusto. Ang kanyang marangyang opisina ay naglaho. Ang amoy ng katad at lumang libro ay napalitan ng amoy ng antiseptic at sakit. Bumalik siya sa isang silid sa ospital. 8 taon na ang nakalilipas. Si Elena, ang kanyang minamahal na asawa, ay nakahiga sa kama. Mas payat, mas maputla. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay naroon pa rin, kahit na pilit. Ang silid ay ang pinakamahal sa sandamayan. Ngunit para kay Augusto, ito ay isang kulungan kung saan pinapanood niyang dahan-dahang mamawala ang kanyang asawa. Sa tabi ng kama, isang batang doktor ang nagsasalita. Si Dr. Elias Sandoval. Mayroon siyang isang folder na puno ng mga papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Augusto. Puno ng isang nakakainis na pagnanasa. At iyon po ang dahilan kung bakit inirekomenda ko na itigil na natin ang experimental chemotherapy, Don Augusto. Paliwanag ni Dr. Sandoval. Ang katawan ni Ginang Soliman ay hindi na tumutugon. Pinapahirapan lamang natin siya. At ano ang gusto mong gawin natin? Hayaan na lang siyang mamatay? Sagot ni Augusto. Ang kanyang boses ay puno ng pangaalipusta. Hindi po. Giit ng doktor. Hindi natitinag. Ang gusto ko pong gawin ay bigyan siya ng kalidad sa mga natitira niyang araw. Palliative care. Tutuon tayo sa pag-alis ng sakit, sa psychological support. May mga pag-aaral tungkol sa bisa ng music therapy. Music therapy. Tumawa si Augusto ng mapakla. Nagpapatawa ka ba, doktor? Ang asawa ko ay may cancer, hindi siya nalulungkot. Kailangan niya ng gamot, hindi ng kanta. May pera ako para bilhin ang pinakamahusay na gamot sa buong mundo. Don Augusto, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mahina. Pakinggan mo siya. Ngunit hindi nakinig si Augusto. Para sa kanya, ang sinasabi ng doktor na ito ay isang uri ng pagsuko, isang pag-amin ng pagkatalo. At si Don Augusto Soliman ay hindi kailanman natatalo. Bata ka pa, doktor.
sabi ni Augusto. Tumayo siya at tiningnan si Elias mula sa itaas. Marami ka pang kailangang malaman. Ang mga himala ay hindi nangyayari dahil sa mga kanta. Nangyayari ito dahil sa agham, sa pera, at sa determinasyon, mga bagay na tila wala ka. Ang pinakamahalagang gamot ay ang pag-asa, Ginoo, sagot ni Elias. At ang ginagawa natin sa kanya ngayon ay ninanakaw yon. Ang sagot na yon ang nagpasiklab sa galit ni Augusto. Sino ang hamak na doktor na ito para sermonan siya? Tapos na tayo dito, deklara ni Augusto. Gagawin natin ang susunod na session ng chemo. At ikaw, doktor, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsanay ng medisina sa lungsod na ito kailanman. Ang takot sa mga mata ni Elena, ang pagmamakaawa na huwag niyang gawin iyon, ang huling alaala niya bago niya tuluyang isinara ang kanyang puso. Bumalik si Augusto sa kasalukuyan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit ang nabuong larawan ay isang nakapangingilabot na obra ng paghihiganti. Si Elias Sandoval, ang doktor na sinira niya, si Pag-asa, ang batang kapatid malamang, ang himig, ang music therapy na minamaliit niya noon, ang paggaling ni Tala. Isang palabas, isang napakagaling na palabas para sirain siya, para ipahiya siya, para patunayan na tama si Elias at mali siya, para ipamukha sa kanya na ang bagay na tinanggihan niyang ibigay sa kanyang asawa, ang lunas na batay sa puso, ay ang tanging bagay na gumagana sa kanyang anak. Isang matinding galit ang sumabog sa kanyang dibdib, mas mainit at mas mapanira kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati. Ito ay hindi lamang galit. Ito ay ang sakit ng isang taong naramdamang pinagtaksilan. Pinagtaksilan ng sarili niyang pag-asa. Sa isang malakas na sigaw, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papel, mamahaling pluma, at isang family picture sa isang frame na pilak ay lumipad at bumagsak sa sahig. Ang salamin ng litrato ay nabasag. Isang bitak ang dumaan sa mukha ni Tala. Hayop sila! Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginamit nila ang anak ko laban sa akin. Hindi na ito tungkol sa paggaling. Ito ay tungkol sa kanyang karangalan, ang kanyang pangalan. Hindi niya hahayaan na isang tinanggalang lisensyang doktor at isang batang pulubi ang magpabagsak kay Don Augusto Soliman. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang seguridad. Hanapin ninyo kung saan nakatira si Dr. Elias Sandoval at ang kapatid niya. Utos niya, ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Alam ko na ang lahat. Isa itong setup. Ano na po ang gusto ninyong gawin namin, sir? Tumayo si Augusto. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala sa loob ng silid. Ang pag-aalinlangan ay nawala na, napalitan ng isang bakal na determinasyon na wasakin ang mga taong naglakas loob na lokohin siya. Dalhin mo ako sa kanila ngayon din. Sigaw niya sa telepono bago ito ibagsak sa lalagyan. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Si Don Augusto Soliman ay handa nang pumunta sa digmaan. Ang itim at makintab na Mercedes-Benz ni Don Augusto Soliman ay tila isang dambuhalang halimaw na naligaw sa makikitid na eskinita ng Baryo Maginhawa. Ang mga nakasampay na damit sa pagitan ng mga bahay ay halos sumayad sa bintana nito. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at pagtataka sa marangyang sasakyan na huminto sa dulo ng kanilang kalye. Bumaba si Augusto, kasunod ang kanyang dalawang bodyguard. Ang amoy ng alikabok, pinaghalong luto at kahirapan ay sumalubong sa kanya, isang mundong napakalayo sa kanyang air-conditioned na buhay. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na gusali na may kupas na karatula, Klinika ng Bayan, libreng konsulta.
pumasok siya ng walang katok. Ang galit ay isang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib, sapat na para sunugin ang buong lugar. Ang klinika ay maliit at simple. May 2 hilera ng mga upuang gawa sa plastik, isang lumang bakal na mesa, at isang cabinet na puno ng mga generic na gamot. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, ito ay malinis. Ang sahig ay walang alikabok at ang mga gamit ay maayos na nakasalansan. Isang testamento sa dignidad sa gitna ng kasalatan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Dr. Elias Sandoval, nag-aayos ng ilang bote ng bitamina. Sa tabi niya, nagpupunas ng mesa ang batang si Pag-asa. Nang makita nila si Augusto, natigilan silang dalawa. Si Pag-asa ay agad na tumakbo sa likod ng kanyang kapatid. Ang mga mata ay nagpapakita ng takot. Ngunit si Elias, nanatili siyang kalmado. Tila matagal na niyang inaasahan ang pagdating na ito. "Don Augusto?" sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay pantay, walang bakas ng gulat. "Tapusin na natin ang komedyang ito, Sandoval," sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Isang napakagandang plano, puno ng drama. Ginamit mo ang sarili mong kapatid, isang bata, para lang makapaghiganti sa akin. Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya lamang si Augusto na lalong nagpainit ng ulo ng Don. "Magkano?" tanong ni Augusto. Inilabas ang kanyang checkbook. "Magkano ang halaga ng iyong paghihiganti? Sabihin mo ang presyo at babayaran ko para matapos na itong kahibangan na ito." "Hindi masamang tao ang kuya ko," biglang sigaw ni Pag-asa mula sa likod ni Elias. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapangan. Noon lamang nagsalita si Elias. "Wala kang babayaran, Don Augusto, dahil wala kang utang sa akin," sabi niya ng mahinahon. "At hindi ito paghihiganti." "Kasinungalingan," sigaw ni Augusto. 8 taon. 8 taon kang naghintay para sa pagkakataong ito. Para ipamukha sa akin na mali ako. Ginamit mo ang kahinaan ko, ang sakit ng anak ko. Oo, ginamit ko ang sakit ng anak mo. Pag-amin ni Elias. At ang pag-amin na yon ay tila isang sampal kay Augusto. Ginamit ko ito para buksan ang mga mata mo. Mga matang matagal nang nakapikit. Lumakad si Elias palapit sa isang lumang filing cabinet at may kinuha mula rito, isang manipis na folder. "Hindi ito mahika, Ginoo. Ito ay koneksyon. Ito ay pag-unawa na ang isip at katawan ay iisa. Ang himig na inaawit ng kapatid ko. Iyon ang himig na naririnig ko mula sa iyong asawa, si Ginang Elena, na kinakanta niya para kay Tala noong dinadalaw ko siya. Isang alaalang nakabaon sa isipan ng anak mo na tanging musika lang ang kayang hukayin." Natigilan si Augusto. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. "Ang gusto ko lang gawin noon ay bigyan ng kapayapaan ang asawa mo." Pagpapatuloy ni Elias, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng kalungkutan. "Ngunit ang pader na itinayo mo sa paligid ng iyong puso ay napakataas. Ang takot mong mabigo ay mas matimbang kaysa sa pangangailangan niyang mapanatag. Hindi mo siya pinakinggan. Ang gusto ko lang ngayon ay huwag mong ulitin ang parehong pagkakamali sa iyong anak." Ang bawat salita ay parang isang salamin na ipinapakita kay Augusto ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kayabangan, ang kanyang katigasan. Ang sakit ng anak ninyo ay wala sa kanyang mga paa, Don Augusto, sabi ni Elias, at ang kanyang mga mata ay tila tumutusok sa kaluluwa ng Don. Nasa puso ninyong puno ng takot. Ang katotohanan, isang katotohanang napakasakit tanggapin. Gumuho ang pader ng galit ni Augusto at sa ilalim nito, naroon ang hiya, ang pagsisisi at ang nakabibinging pagkalito. Wala siyang masabi. Ang lahat ng kanyang katiyakan ay naglaho, napalitan ng isang malaking katanungan tungkol sa kanyang buong pagkatao.
At sa sandali ng kanyang kahinaan, sa sandali ng kanyang katahimikan, ang pintuan ng klinika ay biglang bumukas ng malakas. Click! Flash! Click! Sunod-sunod na flash ng kamera ang sumilaw sa kanilang mga mata. Isang reporter na may dalang malaking kamera at isang mikropono ang sumugod papasok. Don Augusto Soliman, sigaw ng reporter, ang kanyang boses ay sabik sa iskandalo. Totoo po bang kumukonsulta kayo sa isang pekeng doktor na tinanggalan ng lisensya para sa sakit ng inyong anak? Ano po ang masasabi ninyo sa balitang ito? Nanigas si Don Augusto. Nakulong sa gitna ng isang iskinita sa isang baryo na hindi niya alam. Nakulong sa harap ng multo ng kanyang nakaraan. At ngayon, nakulong sa ilalim ng matutulis na ilaw ng isang paparating na eskandalo na walang anumang salita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Don Augusto Soliman, nakitang kumukonsulta sa tinanggalang lisensyang doktor sa isang squatter, isang iskandalo para sa Soliman Corporation. Ang boses ni Beatrice Soliman ay nagdudulot ng malalim na kasiyahan habang binabasa niya ang headlines sa kanyang tablet. Nakaupo siya sa isang cafe na puno ng mamahaling gamit. Ang kanyang espresso ay halos hindi nagagalaw. Sa labas, ang mga ordinaryong tao ay nagmamadali. Hindi nalalaman ang kasiyahang nadarama niya sa sandaling iyon. Ang kanyang nangiti ay malawak, isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ito na, ang sandaling pinakahihintay niya. Matagal nang nakatago ang inggit sa puso ni Beatrice. Palagi siyang ikinukumpara kay Augusto, ang matagumpay na anak na lalaki, ang tagapagmana ng imperyo ng kanilang ama. Siya, ang kapatid na babae, ay palaging nasa anino, sa kabila ng kanyang sariling talino at ambisyon. Ang pagkamatay ni Elena at ang pagkasira ni Tala ay dapat na nagpababa kay Augusto, ngunit hindi. Patuloy pa rin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon, may butas na sa kanyang baluti. Ginamit mo ang pera ng pamilya para suportahan ang isang impostor. Sa isang squatter, ang kanyang mga iniisip ay parang matutulis na tinidor na tinutusok ang reputasyon ng kanyang kapatid. Naging ganap ka ng tanga, kuya, at oras na para may pumalit. Hindi siya kailanman naniwala sa himala ng batang pulubi. Para sa kanya, ito ay isang laro, isang panloloko na perpektong gagamitin niya para ibagsak si Augusto. Kaya nang marinig niya ang balita mula sa kanyang mga tauhan na sinimulan ng imbestigahan ni Augusto si Pag-asa, agad niyang inilatag ang kanyang plano. Minsan, ang pinakamalaking sandata ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang impormasyon at ang tamang pagkilos sa tamang oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Don Victor Santos, isa pang miyembro ng Board of Directors at isang matagal na niyang kakampi. Victor, nabasa mo na ba ang balita? Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pekeng gulat. Ang balita tungkol kay Kuya Augusto at sa batang pulubi, sa squatter, at sa tinanggalang lisensyang doktor? Naku, Beatrice, nabasa ko nga. Sagot ni Victor, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Isang malaking eskandalo ito. Bababa ang stocks natin. Alam ko, sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila halos lumuluha. Naawa ako kay kuya, pero hindi natin pwedeng hayaan na masira ang kumpanya dahil sa kanyang delusions. Sa tingin ko, kailangan nating magpatawag ng emergency board meeting para lang pag-usapan ang posibleng epekto nito sa imahe ng Soliman Corporation. Emergency meeting? Tanong ni Victor. Hindi ba masyadong biglaan? Sa tingin ko, kinakailangan, Victor. Diin ni Beatrice. Ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ang reputasyon ng kumpanya ang nakataya. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos para sa atin? May bahagyang pag-aalangan sa kabilang linya, ngunit alam ni Beatrice na nailagay na niya ang binhi.
Sa huli, ang takot sa pagkalugi ay mas matimbang kaysa sa anumang katapatan. Sige Beatrice, sabi ni Victor sa wakas. Ipapaayos ko na. Magkita tayo mamayang gabi. Kinabukasan, sa loob ng executive conference room ng Soliman Corporation, ang tensyon ay namuo sa hangin. Nakaupo si Beatrice sa gilid ng mesa, ang kanyang mukha ay seryoso, halos malungkot. Sa kanyang harapan, ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa mga kopya ng pahayagan na nakalatag sa mesa na nagtatampok sa litrato ni Don Augusto sa harap ng klinika. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdating ninyo sa emergency meeting na ito. Sabi ni Beatrice, sinimulan ang kanyang pagganap. Ang kanyang boses ay malambing at kontrolado. Walang bakas ng kasiyahang nararamdaman niya. Alam kong abala kayo. Ngunit ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon ay napakadelikado. Ang mga stock natin ay bumababa, sabi ng isang miyembro. Ang mga investors ay nagtatanong na. Dagdag ng isa pa, nagpakita ng pagkaawa si Beatrice. Naiintindihan ko, ako rin ay nag-aalala. Ang Kuya Augusto ko, simula nang mangyari ang aksidente kay Tala, hindi na siya ang dating Augusto na kilala natin. Ang kanyang pag-iisip ay tila lumilipad na. Ang kanyang pagtitiwala sa isang batang pulubi at sa isang doktor na walang lisensya. Hindi lamang ito nakakasira sa kanyang reputasyon, kundi sa reputasyon din ng ating kumpanya. Ngayon, baka sabihin ng publiko na sinusuportahan natin ang mga quack doctors. Inilabas niya ang ilang dokumento. Ito ang mga ulat mula sa aming legal department. May mga probisyon sa ating corporate charter na nagsasabing kung ang isang leader ay hindi na kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin dahil sa mental incapacitation o labis na pagiging irresponsable, maaaring ipatupad ang isang temporary transfer of authority. Nagsimula ang bulungan. Ang mga salita ni Beatrice ay parang mga martilyo na tumatama sa pader ng kapangyarihan ni Augusto. Walang direktang akusasyon, tanging mga pahiwatig at pag-aalala na sapat upang magdulot ng pagdududa. Kaya, sabi ni Beatrice, tumayo siya, ang kanyang tingin ay matapang. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko bilang kanyang kapatid, iminumungkahi ko na kailangan nating pansamantalang alisin si Don Augusto sa kanyang posisyon bilang CEO para lang protektahan ang kumpanya, para protektahan ang ating mga pamumuhunan, at para bigyan si Kuya ng panahon para magpahinga at magpagaling. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa lahat ng miyembro ng board. Isang tahimik na hamon. Alam niya na nanalo na siya. Ang takot sa pagkalugi at ang pagnanais na mapanatili ang imahe ng kumpanya ay mas matimbang kaysa sa katapatan sa isang individual. Isang matandang Ginoo ang tumayo at naglakad patungo sa gitna ng mesa, bitbit ang isang maliit na martilyo. Siya si Mr. Valderrama, ang chairman ng board. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kung walang pagtutol, sabi niya, at tumingin siya kay Beatrice na ngayon ay nagpipigil ng hininga. Isasagawa natin ang botohan. Ang pagboto ay mabilis, isang isa-isang pagtawag ng pangalan, at ang bawat O ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kapangyarihan ni Augusto. Majority votes, deklara ni Mr. Valderrama. Ang mosyon ay naaprubahan. Pansamantalang tatanggalin si Don Augusto Soliman sa posisyon ng CEO at ililipat ang pamamahala kay Ginang Beatrice Soliman hanggang sa maibalik ang kaayusan. Isang hindi nakikitang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ang kanyang plano ay matagumpay. Ang lahat ay nasa kanyang mga kamay na. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kasiyahan. Kailangan niyang ipaalam ito kay Augusto. Sa isang pinakamalambing na paraan, syempre. Kuya, para lang ito sa ikabubuti mo. Sabi niya sa sandaling sinagot ni Augusto ang tawag.
Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Magpahinga ka na muna. Sa kabilang linya, hindi sumagot si Augusto. Ngunit narinig ni Beatriz ang isang tunog. Ang mahina, malalim na tunog ng isang maliit na martilyo na tumama sa kahoy. Tok! Ang tunog ng martilyo na tumama sa kahoy ay nagpatuloy sa pag-alingaw-ngaw sa tainga ni Don Augusto. Isang tunog ng paghuhukom. Ang pagbagsak ng martilyo ng chairman ay tila sumira hindi lamang sa kanyang pamamahala sa Soliman Corporation, kundi pati na rin sa huling piraso ng kanyang kayabangan. Bumalik siya sa kanyang mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at halos walang lakas. Ang malawak na pinto ay bumukas sa pagitan ng dalawang bodyguard. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang paggalang. Tanging awa at kahihiyan. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila nagpapahiwatig ng pag-iisa. Ang malaking bahay, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay isang malamig at walang kaluluwang espasyo. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang kontrol sa kumpanya, ang kanyang reputasyon, at marahil, ang huling pagkakataon na mapagaling ang kanyang anak. Ang mga salita ni Dr. Elias ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nasa puso ninyong puno ng takot. Marahil tama si Elias, ngunit ngayon, ang puso niya ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa harap ng silid ni Tala. Naalala niya ang sigaw niya kaninang umaga, ang galit niya nang malaman ang tungkol kay Elias. Siguradong narinig yon ni Tala. Ang huling kislap ng pag-asa na nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ay baka tuluyan ng pinatay ng kanyang sariling kapabayaan. Kinatok niya ang pinto. Tala? Anak? Walang sagot. Anak, gusto ka lang kausapin ni Papa. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mahinang tunog ng hikbi ang narinig niya mula sa loob. At pagkatapos, isang boses, mahina at durog, ngunit puno ng matinding sakit. Huwag po, Papa, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag po kayong pumasok. Mas lalong nanlumo si Augusto. Alam niyang nasasaktan ang kanyang anak. Anak, pinag-usapan namin ni Tita Beatriz kanina. Tama po si Tita Beatriz. Putol ni Tala. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay tila dinudurog ang puso ni Augusto. Panloloko lang po ang lahat. Niloko lang po ako ni Pag-asa. Para kay Augusto, ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Naaalala niya ang nangiti sa labi ni Tala nang subukan nitong tumayo. Naaalala niya ang liwanag sa mga mata nito nang marinig ang himig. Ang maliit na pag-asa na ibinigay ni Pag-asa, pinatay niya, siya mismo. Anak, hindi ganoon. Pilit niyang paliwanag, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Iniwan na po ako ng lahat, sabi ni Tala, at ngayon, mas malakas na ang pag-iyak niya. Pati po si Pag-asa. Akala ko po may pag-asa pa, pero wala po talaga. Akala ko po kaya ko, pero hindi po pala. Hindi na niya kaya ang sakit sa boses ng kanyang anak. Ang tinig na yon, puno ng kawalan ng pag-asa, ay tila isang sumpa na bumabalik sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang kanyang kayabangan ay nagresulta sa ganito. Isang anak na tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Lumayo siya mula sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanya. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang nagtatakip silim na kalangitan. Ang ginintuang sikat ng araw ay lumulubog at kasama nito ang kanyang mundo ay unti-unting lumulubog sa dilim. Ang sasakyan ni Tala, isang regalo na hindi na niya magagamit, ay nakaparada sa garahe na parang isang malamig na alaala. At sa living room, ang walang laman na wheelchair ni Tala ay nakatayo sa isang sulok, isang simbolo ng kanyang kabiguan bilang isang ama.
Ang bagay na yon na dati kinamumuhian niya dahil sa pagpapaalala sa kanyang kabiguan, ay ngayon ay mas nakamumuka pa sa kanya ang kanyang kapabayaan. Naglakad siya patungo sa kanyang study, ang silid kung saan niya ginagawa ang lahat ng kanyang desisyon, mabuti man o masama. Naupo siya sa kanyang malaking mesa. Ang mga sirang frame ng litrato at mga nagkalat na papel ay nasa sahig, isang saksi sa kanyang naging pagsabog ng galit. Kumuha siya ng isang bote ng brandy mula sa kanyang cabinet at isang baso. Hindi siya kailanman naging isang lasenggo, ngunit ngayong gabi, kailangan niya ng manhid. Ang bawat lagok ay tila nagpapaluwag sa bigat sa kanyang dibdib, ngunit panandalian lamang. Uminom siya ng uminom hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa labas ay tila isang malayong ugong. Tanging ang sakit sa kanyang puso ang malinaw. Nawala ang kanyang kumpanya. Nawala ang kanyang anak sa kanya. At sa loob ng kanyang sarili, naroon ang isang nakababahalang realization na wala na rin siya sa kanyang sarili. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at nahulog sa sahig na basag. Ang tunog ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Malamig ang sahig. Ang kanyang kamay ay nangangapa sa gitna ng basag na salamin, sinusubukang pulutin ang mga piraso. Ngunit sa halip na salamin, ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang matigas na bagay. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa, halos nakalimutan na. Isang lumang kahon, may alikabok, at sa simula, hindi niya ito nakilala. Inilabas niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit ni Elena, ang kanyang asawa, na matagal na niyang hindi magawang buksan. Ang kahon na naglalaman ng mga alaala ng isang pagmamahal na kanyang sinira. Ang lumang kahon, nakatago sa ilalim ng kanyang mesa sa study, tila matagal nang naghihintay. Ito ang kahon ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. 8 taon na. 8 taon na siyang hindi naglakas loob na buksan ito. Ang bawat sandali ng paghawak dito ay parang paghawak sa isang lumang sugat na hindi pa gumagaling. Ngayon, sa gitna ng kanyang kalasingan at kawalan ng pag-asa, ito ang kanyang nahanap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon. Ang takip ay gawa sa kahoy at may ukit na mga bulaklak. Marahil ay regalo niya noon kay Elena. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Isang biglaang pagbabalik sa nakaraan. Mga tuyong rosas, ilang litrato ni Tala noong bata pa ito. Masaya at malusog. Isang panyo na may burdang I. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang manipis na libro, isang diary at isang sobre. Ang sobre ay hindi nakasara. Hindi ito ipinadala. Para kanino? Ang kanyang puso ay kumakabog. Kinuha niya ang sobre, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang sulat kamay sa loob. Ito ang sulat kamay ni Elena. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang papel. Ang mga mata niya ay dahan-dahang gumalaw sa bawat linya at sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mundo ay tila gumuguho at muling nabubuo. Mahal kong Augusto, nagsimula ang sulat. Ang kanyang boses ay tila naririnig ni Augusto sa kanyang isipan, malambing at puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. At kung sakali man, nais kong malaman mo ang lahat ng nasa aking puso na hindi ko nasabi ng harapan dahil sa iyong pagiging matigas. Nanikip ang dibdib ni Augusto. Pakinggan mo sana ako noon. Hindi ang lahat ay malulutas ng pera. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa agham, kaysa sa pinakamahal na gamot. Ito ay ang paniniwala, ang pag-asa, ang pagmamahal. Si Dr. Sandoval, siya ay isang mabuting tao. Augusto,
May kakaiba siyang pananaw. Hindi niya lang nakikita ang sakit, kundi ang kaluluwa. Nanginginig ang mga kamay ni Augusto. Elias. Ito ang pangalan ni Elias. Ang lalaking sinira niya. Ang lalaking, sa katunayan, ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga ng kanyang asawa. Naaalala mo ba ang mga kanta na kinakanta ko kay Tala? Ang mga kanta na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Iyon ang pinaniniwalaan ni Dr. Sandoval. Ang kapangyarihan ng musika, ng koneksyon. Ngunit tinanggihan mo ito. Ipinilit mo ang masakit na therapy, ang mga gamot na nagpapahirap lang sa akin. Ginawa mo yon dahil sa takot. Dahil sa takot na mawala ako. Pero sa takot na yon, mas nawala ako sa'yo at mas nawala ka sa akin. Hindi na niya kayang basahin ng tahimik. Bumalik ang lahat. Ang silid ng ospital, ang mga pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang sariling galit, ang kanyang bulag na pagtitiwala sa pera. Ang pinakamahalagang gamot ay ang pag-asa, Ginoo. Ang mga salita ni Elias mula sa klinika ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nakakabasag ng puso. Ang sakit ng anak ninyo ay wala sa kanyang mga paa, Don Augusto. Nasa puso ninyong puno ng takot. Tumutugma ang lahat. Ang pag-asa na naramdaman ni Tala. Ang himig ni pag-asa. Ang music therapy na iminungkahi ni Elias. Ang lahat ng bagay na kanyang kinamumuhian, ang lahat ng bagay na kanyang ipinagwalang bahala, ay ang mga bagay na nagbigay ng ginhawa sa kanyang asawa. At ngayon, nagbibigay ng pag-asa sa kanyang anak, ang luha. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang umiiyak. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pagsisisi, ng pagkilala, ng kalungkutan para sa mga pagkakamaling hindi na niya maibabalik. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang reputasyon, ngunit mas malaki ang nawala sa kanya, ang tiwala ng kanyang asawa, ang kaligayahan ng kanyang anak, at ang kanyang sariling kaluluwa. Kung may matutunan ka man mula sa aking pagkamatay, Augusto, nagpatuloy ang sulat ni Elena, ang kanyang tinig ay mahina na ngayon, parang paalam. Huwag mong hayaan ang pera na magdikta sa iyong puso. Hayaan mong ang pagmamahal, ang kabaitan, at ang pag-asa ang maging gabay mo. Para kay Tala, ipagpatuloy mo ang pag-asa, mahal ko. Magtiwala ka sa mga himalang hindi nabibili. Dahan-dahan, tiningnan niya ang basag na litrato ni Tala sa sahig. Ang bitak sa salamin ay tila sumasalamin sa bitak sa kanyang sariling puso. Ngunit sa pagtingin niya rito, sa gitna ng pagsisisi, isang bagong determinasyon ang nagsimulang mabuo. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay masakit sa magdamag na pag-inom at pag-iyak. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang dilim ay naglaho, napalitan ng unang sinag ng araw na sumisikat sa bintana. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli. Para matutunan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contact list at hinanap ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant, si Manang Celia. Celia, sabi niya, ang kanyang boses ay paos, ngunit may bagong lakas. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa klinika ni Dr. Elias. Sandaling tumigil siya, tinitigan ang nasirang litrato ng kanyang anak. Pero bago yon, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong misyon. May kailangan akong kausapin, ngayon din. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa bintana, ngunit ang silid ng board ng Soliman Corporation ay nanatiling malamig. Si Beatrice Soliman ay nakaupo sa kanyang bagong upuan bilang pansamantalang CEO. Ang kanyang ngiti ay hindi maitago. Sa kanyang harapan, nakaupo si Don Augusto. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kanya. Wala siyang dalang bodyguard. Wala siyang bit-bit na kahit anong papeles.
tanging ang kanyang sarili. Salamat sa pagdating mo, kuya, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay matamis na parang lason. Hindi ko akalain na susunod ka sa aking hiling na magpahinga muna. Hindi mo kailangan magkunwari, Beatrice, sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ni Beatrice. Alam kong matagal mo nang hinahangad ang posisyong ito. Napawi ang nangiti ni Beatrice. Anong sinasabi mo? Ibinibigay ko na sa'yo, sabi ni Augusto. At sa bawat salita, tila may nabubuwal na pader sa kanyang dibdib. Ang Soliman Corporation, ang lahat ng kapangyarihan at yaman na kasama nito, sa'yo na. Natigilan si Beatrice, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi niya inaasahan ito. Isang pag-amin ng pagkatalo, isang pag-amin na mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Wala na akong pakialam sa mga ito. Pagpapatuloy ni Augusto, tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin ay ang aking anak. At sa mga nagdaang araw, naging bulag ako sa kung ano ang tunay na kailangan niya. Sa halip na hanapin ang lunas, hinanap ko ang kapangyarihan at paghihiganti. Humarap siya kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit walang galit. Naging bulag din ako noon, Beatrice. Sa pagnanasa ko sa kapangyarihan, sa pagnanais kong kontrolin ang lahat, hindi ko nakita ang halaga ng mga tao sa paligid ko. Ang kapatid ko, ang asawa ko, ang anak ko. Lumapit si Beatrice. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kakaibang halo ng pagkalito at pagdududa. Nababaliw ka na ba, kuya? Ito ang lahat ng itinayo natin. Ang mana ng ating ama. Ang tunay na mana ng ating ama ay hindi ang mga gusali at salapi, Beatrice. Sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay puno ng pait, kundi ang pangalan, ang dignidad, at ang kakayahang maging tao. Mga bagay na halos mawala na sa akin. Tumalikod siya at lumakad palabas ng opisina. Iniiwan si Beatrice na tulala. Ang pinto ay sumara ng tahimik sa likuran niya at sa labas, tila gumaan ang kanyang paghinga. Hindi na niya hinintay ang kanyang mga bodyguard. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, nag-iisa siya. Walang bodyguard na nagbabantay, walang driver na naghihintay. Gusto niyang maramdaman ang bawat hakbang. Gusto niyang maramdaman ang bawat paghinga sa mundong ito, nang walang anumang pader. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan patungo sa Baryo Maginhawa. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatingin pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Hindi na siya ang aroganteng Don Augusto na sumugod doon upang maghanap ng gulo. Siya ay isang amang naghahanap ng pagpapatawad. Nang makarating siya sa klinika ng bayan, ang amoy ng alikabok at pag-asa ay muling sumalubong sa kanya. Pumasok siya. Nakita niya si Dr. Elias na may kausap na pasyente. Si Pag-asa ay naglilinis ng mga gamit. Nang makita nila si Augusto, natigilan muli ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa mga mata ni Augusto. Tanging pagpapakumbaba. Lumapit siya kay Dr. Elias at sa harap ng ilang pasyenteng naghihintay, ginawa niya ang isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman na gagawin ni Don Augusto Soliman. Lumuhod siya. Bumaba ang kanyang mga tuhod sa malamig na semento, ang kanyang ulo ay nakayuko. Si Pag-asa na nakasaksi sa lahat ay napasigaw, "Kuya!" Ang mga pasyente sa klinika ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagulat. Ang iba ay nagtataka. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Hiraya lumuluhod sa harap ng isang doktor na halos walang-wala. "Patawarin mo ako, Elias," sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawa sa iyo, sa iyong karera, sa aking kayabangan. Sinira ko ang iyong pangarap. Ngunit ang mas malala pa rito, sinira ko rin ang sarili kong pamilya. Hindi ko pinakinggan ang asawa ko.
At ngayon, halos mawala na rin ang anak ko dahil sa akin. Tumahimik ang buong klinika. Ang tunog lamang ng mahinang pag-iyak ni Pag-asa ang maririnig. Tiningnan ni Elias ang nakayukong si Augusto. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa. Ang mukha ng Don ay hindi na ang dating mukha ng kapangyarihan. Ito ay mukha ng isang lalaking nasaktan at nagsisisi. "Tumayo ka, Don Augusto," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Hindi gumalaw si Augusto. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad at hanggat hindi mo ako tinutulungan. Hindi para sa aking reputasyon, hindi para sa aking pera, kundi para sa anak ko, para kay Tala. Kailangan niya ng pag-asa, Elias, at ikaw at ang kapatid mo lang ang nakapagbigay niyon sa kanya." Lumakad si Elias at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay kay Augusto. "Hindi ko kailanman hinangad na maghiganti, Don Augusto. Ang tanging gusto ko ay makatulong. Hindi na kita sinisisi sa mga nangyari noon. Ang galit ay isang mabigat na pasanin at ayaw kong dalhin iyon." Tumingala si Augusto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Kinamayan niya si Elias. Ang kanilang mga kamay ay magkaiba ang kulay at tekstura, ngunit sa sandaling iyon ay magkapareho ang bigat ng damdamin. Tinulungan ni Elias si Augusto na tumayo. "Maraming salamat," bulong ni Augusto. "Maraming salamat, Elias." Lumapit si Pag-asa at sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot kay Augusto. Tinitigan niya lang ang Don at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kapatid na tila naghahanap ng kumpirmasyon. Elias ngumiti kay Pag-asa at hinawakan ang kanyang ulo. "Bukas, Pag-asa, muli nating babalik ang nangiti sa mukha ni Tala." Tumingin si Augusto kay Pag-asa at sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang isang batang pulubi. Nakita niya ang Pag-asa, ang hibong na ipinaramdam niya sa kanyang anak. Ngumiti si Pag-asa. "Opo, Kuya Elias, at sasayaw po kami ni Ate Tala ng masaya." Isang malaking bato ang tila inalis sa dibdib ni Augusto. Nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagkawala ng kanyang kumpanya ay hindi na mahalaga. Ang nakita niya sa mga mata ng dalawang magkapatid ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Lumabas si Augusto mula sa klinika. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Hindi na siya sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Naglakad siya, pakiramdam ay malaya. Pagdating sa mansyon, tumuloy siya agad sa silid ni Tala. Tumayo siya sa harap ng pinto at huminga ng malalim. Ang pag-uusap nila sa telepono kanina ay tila isang nakaraang panaginip. Ngayon, may bagong pag-asa siya. Kinatok niya ang pinto. "Anak," sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. "Papa ito. Patawarin mo si Papa. May mga tao akong nais ipakilala sa iyo muli." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang kanyang puso ay kumakabog. Natatakot siya. Natuluyan na siyang tinanggihan ng kanyang anak. Ngunit dahan-dahan, sa isang tunog na parang musika sa kanyang mga tainga, ang pinto ng silid ni Tala ay nagsimulang gumalaw. Nagsimula itong bumukas. Dahan-dahan, nagpapakita ng isang maliit na butas at pagkatapos ay mas malaki hanggang sa tuluyan itong bumukas. Si Tala ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa pag-iyak. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, may kislap ng kuryosidad at pag-asa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, sa isang tunog na parang musika sa aking mga tainga, ang pinto ng silid ko ay nagsimulang gumalaw. Nagsimula itong bumukas, dahan-dahan, nagpapakita ng isang maliit na butas at pagkatapos ay mas malaki hanggang sa tuluyan itong bumukas. Nakita ko si Papa. Ang kanyang mga mata ay namamaga. May bakas ng puyat at pag-iyak, ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanya.
Wala na ang dating tigas at kayabangan. Napalitan iyon ng pagod, pagsisisi at isang uri ng kalambingan na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Para siyang isang pader na unti-unting gumuguho, naglalabas ng tunay niyang damdamin. "Anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. "Papa ito. Patawarin mo si Papa. May mga tao akong nais ipakilala sa iyo muli." Hindi ako nagsalita. Ang aking puso ay kumakabog. Pagkatapos ng sinabi ni Tita Beatrice, ang lahat ng pag-asa ko ay tila natuyo na. Ngunit ang paraan ng pagtingin sa akin ni Papa, iba. Ito ay iba. Nakita niya ako sa sahig kung saan ako bumagsak kaninang umaga. Ang aking mga binti ay nakatiklop sa ilalim ko. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit o naasar. Sa halip, lumuhod siya sa aking harapan. Hindi siya tumawag ng nurse o bodyguard. Siya mismo. Tala. Bulong niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay magaspang. Ngunit ang hawak niya ay napakalambing. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero anak, may kailangan kang malaman. Tumango lang ako. Pinipigilan ng luha. "Hayaan mong dalhin ka ni Papa sa isang lugar," sabi niya. "Hindi sa ospital. Hindi sa mga doktor na nagpapahirap lang sa'yo. Sa isang lugar na makakatulong sa atin, sa ating dalawa." May pag-aalinlangan ako. Takot. Ngunit sa mga mata ni Papa, nakita ko ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pag-asa. Nakita ko ang pagmamahal at sa sandaling iyon, ang pagmamahal na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Tumango ako. Tinulungan niya akong makasakay sa aking wheelchair. Hindi niya ako inutusan. Siya mismo ang nagtulak sa akin palabas ng silid, pababa sa pasilyo, at papunta sa kanyang sasakyan. Walang bodyguard na sumama. Tanging kami lang. Ako at ang aking papa, papunta sa isang lugar na hindi ko alam. Ang biyahe ay tahimik. Ngunit hindi ito ang mabigat na katahimikan na nakasanayan ko. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-asa, ng tanong, at ng isang bagong simula. Sumilip ako sa labas ng bintana. Ang mga bahay ay nagiging mas simple. Ang mga lansangan ay mas makitid. Lumalayo kami sa aming mundo. Nang huminto ang kotse, nakita ko ang isang maliit na gusali. Klinika ng bayan. Hindi ito ang marangyang sandamayan. Ito ay simple, malinis, at puno ng buhay. Pumasok kami. Nakita ko si Pag-asa. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan, at nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha. "Ate Tala!" Sigaw niya, at tumakbo siya papalapit. "Pag-asa!" Bulong ko. Ang aking puso ay kumakabog. Akala ko hindi ko na siya makikita. Ngunit may isang lalaki ang huminto sa aming harapan. Mataas, matalino ang tingin. Si Dr. Elias Sandoval. Ang pangalan niya ay bumalik sa aking isipan mula sa mga bulong ni Tita Beatrice. Pinanood ko ang muling pagkikita ni Tala at Pag-asa. Ang ngiti sa mukha ng aking anak ay isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. At alam ko na tama ang desisyon ko. Lumapit ako kina Elias at Pag-asa. Kinamayan ko si Elias. "Salamat sa pagtanggap sa amin." "Walang anuman, Don Augusto," sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado. Inupo ko si Tala sa isang silya at ako naman ay lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ang katotohanan. "Anak," nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig. "May kailangan kang malaman tungkol kay mama mo at sa akin." Nagsimula akong magkwento. Ang lahat ng aking kasalanan, ang aking kayabangan, ang aking pagtanggi sa mga ideya ni Elias para kay Elena, ang aking paniniwala na ang pera
ang makalulutas ng lahat, ang aking pagpapahirap kay Elena at ang kanyang pagkawala, ang aking pagsira sa buhay ni Elias. Bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa aking dibdib. Nakita ko ang mga luha sa mga mata ni Tala, ang sakit sa kanyang muka, ang pagkalito. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita rin niya ako, ang kanyang ama, bilang isang taong nagkakamali, isang taong nasasaktan. Noong sinabi ni Tita Beatrice sa'yo na panloloko ang lahat, sabi ko, ang aking boses ay basag. Naniwala ako sa kanya dahil natatakot ako na malaman na mali ako. Natatakot ako na malaman na ang mga bagay na tinanggihan ko kay mama mo noon ay ang mga bagay na makakatulong sa iyo ngayon. Hinawakan ni Tala ang aking pisngi. Ang kanyang kamay ay maliit at mahina, ngunit ang hawak niya ay puno ng lakas. Papa, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Hindi mo po kasalanan ang nangyari kay mama. At hindi po kayo masamang tao. Nagkamali lang po kayo. Ang mga salitang yon, ang mga salitang matagal ko nang hinahangad marinig. Ang pagpapatawad mula sa aking anak. Bumuhos ang aking luha, walang pigil. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan na parang 1,000 taon ng sakit ang inalis. Niyakap ko siya, ang aking anak, nang mahigpit. Ito ang unang tunay na yakap namin sa loob ng maraming taon. Ang yakap ay tumagal ng matagal. Sa loob ng yakap na yon, naroon ang aming sakit, ang aming pagsisisi, at ang aming pagpapatawad. Nang bumitaw kami, nakita ko si Elias at Pag-asa na nakatayo sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Elias, sabi ko, tumayo ako. Maari mo ba kaming tulungan? Handa akong tumulong, Don Augusto, sagot ni Elias. Sa inyong dalawa. Kuya Elias, sabi ni Pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tala. Kanta po tayo? Ngumiti si Elias. Sige. Pagkatapos, si Pag-asa ay muling nagsimulang umawit. Ang pamilyar na himig. Ang himig na nagbigay ng pag-asa kay Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagduda. Hindi na ako nag-isip. Sa halip, umupo ako sa tabi ni Tala, hinawakan ang kanyang kamay, at nakinig. Pinikit ni Tala ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, sa ilalim ng himig ni Pag-asa at sa paghawak ng kamay ng kanyang ama, may isang panibagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang sa kanyang puso, kundi sa kanyang mga binti. Ang himig ni Pag-asa ay muling pumuno sa aking kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim, mas totoo, dahil alam ko na ang katotohanan. Alam ko na ang pagmamahal na nasa likod ng bawat nota. Naramdaman ko ang paghawak ng kamay ni Papa, ang init, ang proteksyon. Narinig ko ang kanyang huni, kasama ng himig ni Pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong buo kami. Isang pamilya, hindi perpekto, ngunit buo. Ang kiliti sa aking mga binti ay naging mas matindi. Ito ay hindi lamang kiliti. Ito ay isang pagnanasa. Ang pagnanasa na gumalaw. Ang pagnanasa na sumayaw. Lumipas ang mga linggo. Bawat araw, dinadala ako ni Papa sa klinika. Bawat araw, sinasayawan ako ni Pag-asa. Bawat araw, ginagabayan ako ni Elias. Hindi ito madali. Masakit. Nakakapagod. Ngunit sa bawat araw, naramdaman ko ang buhay na bumabalik sa aking mga binti. Isang hapon, sa hardin ng aming mansyon, nakaupo ako sa damuhan. Si Papa ay nasa tabi ko, nakamasid. Si Pag-asa ay nagsasayaw sa aking harapan. Pinikit ko ang aking mga mata. Hininga ko ang sariwang hangin. Naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking balat. At pagkatapos, dahan-dahan, sa bawat lakas na natitira sa akin, sinubukan kong umangat. Nanginginig ang aking mga binti. Ang aking mga kalamnan ay nanginginig. Mahirap, napakahirap.
Ngunit sa aking isipan, naririnig ko ang himig. Nakikita ko si Pag-asa. Nakikita ko si Papa. Isang hakbang, run ng run. Isang hakbang pa. Sa wakas, sa tulong ng mga kamay ni Papa at sa himig ni Pag-asa, nakatayo ako, matatag. At pagkatapos, dahan-dahan, itinapak ko ang aking kanang paa sa damuhan. Isang hakbang, run ng run. Isang maliit, nanginginig na hakbang. Nakatayo ako, naglalakad ako. Hindi ito perpekto, hindi ito matatag, ngunit naglalakad ako. Ang mga luha ay umagos sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng saya, luha ng tagumpay. Papa, bulong ko, nakatingin sa kanya. Ngumiti si Papa. Isang tunay na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. 6 na buwan ang lumipas simula nang magsimulang maglakad si Tala Soliman. 6 na buwan na nagdala ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang mga binti, kundi sa buong pamilya Soliman. Sa isang masiglang komunidad sa Baryo Maginhawa, isang maliit na pagdiriwang ang nagaganap. Hindi ito isang marangyang pagtitipon ng mga elite sa lungsod ng Hiraya, kundi isang simpleng fiesta sa kalye, puno ng tawanan, musika, at amoy ng sariwang lutong pagkain. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga matatanda ay nagkukwentuhan, at ang bawat mukha ay nagpapakita ng tunay na kagalakan. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon si Tala. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Suot ang isang simple ngunit eleganteng damit na pangkasuwal. Si Tala ay sumasayaw. Hindi ito isang perpektong sayaw ng isang profesional na balerina, kundi isang sayaw ng kalayaan, ng kagalakan, ng pasasalamat. Ang bawat galaw ng kanyang mga binti ay nagsasabi ng isang kwento ng paghilom, ng pagbangon, at ng isang bagong simula. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin habang umiikot siya, at ang kanyang mga mata, na dating walang buhay, ay ngayon ay kumikinang na parang mga bituin. Sa kanyang tabi, sumasayaw si Pag-asa. Ang kanyang maliit na katawan ay puno ng enerhiya at kagalakan. Magkasama sila, ang dalawang batang kaluluwa na konektado ng isang himig at ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Ang kanilang mga ngiti ay taos-puso at ang kanilang tawanan ay nagpapakalat ng saya sa buong lugar. Nakatayo si Don Augusto Soliman sa isang gilid, kasama si Dr. Elias Sandoval. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala na rin ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at pagmamalaki habang pinapanood niya ang kanyang anak na sumasayaw. Salamat, Elias, sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pagtuturo mo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-asa. Ngumiti si Elias. Maraming salamat din sa iyo, Don Augusto, sa pagpapakita mo ng lakas na magbago, hindi madaling aminin ang pagkakamali. Sa mga nagdaang buwan, si Augusto ay gumawa ng malaking pagbabago. Ibinigay niya kay Beatrice ang pamamahala sa Soliman Corporation na labis na ikinagalak nito. Ngunit ginamit niya ang bahagi ng kanyang personal na yaman para lihim na ponduhan ang mga proyekto ni Elias. Mula sa klinika ng bayan, naitayo nila ang isang mas malaking community center na may mga programa para sa mga bata, art therapy, at syempre, music therapy. Pinangalanan nila itong Elena's Hope Center bilang parangal sa yumaong asawa ni Augusto. Si Elena, siguradong masaya siya ngayon, sabi ni Augusto. Tiningnan niya ang kalangitan na tila kausap ang kanyang asawa. Nahanap ko na ang pag-asa, mahal-mahal ko, at si Tala. Siya ang buhay na patunay niyon. Pinanood nila si Tala at Pag-asa na sumasayaw. Ang kanilang mga galaw ay puno ng kagandahan at kalayaan. Ang sayaw ni Tala ay hindi lamang isang pisikal na galaw. Ito ay isang espiritual na paglaya. Ito ay ang sayaw ng isang kaluluwang natagpuan muli ang kanyang sarili. Hindi mo naisip na ang isang batang pulubi ang magiging susi sa lahat.
Hindi ba? Sabi ni Elias, bahagyang natawa. Ngumiti si Augusto. Hindi ko kailanman naisip. Ngunit yan ang aral. Ang mga himala ay hindi nagmumula sa mga lugar na inaasahan natin. Kadalasan, nagmumula ito sa mga pinakasimpleng bagay mula sa mga taong hindi natin binibigyan ng pansin. Ang pangalan ng himalang ito ay pag-asa. Si Tala, pagkatapos ng kanyang sayaw, ay tumakbo papalapit sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Papa, ang saya-saya ko po. Niyakap din siya ni Augusto ng mahigpit. Ito ang uri ng yaman na hindi nabibili ng pera. Tandaan mo, Tala, sabi ni Augusto. Tiningnan niya ang kanyang anak sa mga mata. Huwag kang titigil sa pagsayaw. Hindi lang sa iyong mga paa, kundi sa iyong puso. Dahil ang musika na yon ang nagpalaya sa iyo. Ang musika ng pag-asa. Ngumiti si Tala. Opo, Papa. Hinding-hindi po. At sa pagtatapos ng araw na yon, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga gusali ng lungsod ng Hiraya, si Tala at Pag-asa ay nakatayo sa isang maliit na entablado. Ang kanilang mga silhouette ay nakikita laban sa kulay dalandang kalangitan. Magkasama sila, ang simbolo ng isang bagong simula. Ang isang mayaman na ama na natuto ng halaga ng pagpapakumbaba. Ang isang tinanggalang lisensyang doktor na pinatunayan ang kanyang paniniwala. At ang isang batang babae na natagpuan ang kanyang sayaw. At ang isang batang lalaki na nagbigay ng pangalan sa himala. Ang tunay na himala ay hindi ang paglakad ni Tala. Ito ay ang paggaling ng mga pusong nasaktan, ang pagpapatawad ng mga pagkakamali, at ang pagtuklas na ang pag-asa, ang kabaitan, at ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang gamot sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbabago at pag-asa ni na Don Augusto, Tala, Pag-asa at Dr. Elias. Maraming salamat po mga minamahal naming tagapakinig sa muli ninyong pagsama sa amin sa isang napakagandang paglalakbay ng puso. Ang inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa aming channel ang siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang lumikha pa ng mga kwentong makakaantig sa inyong kaluluwa. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat eksena ay isinulat ng may buong puso. Umaasa na maihatid ang damdamin at mga aral sa bawat isa sa inyo. Napakalalim ng pagkakakapit ng kwento ni na Don Augusto at Tala sa akin. Ang paglalakbay mula sa kayabangan patungo sa pagpapakumbaba, mula sa pagdududa patungo sa walang hanggang pag-asa, ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbago at magmahal. Sa bawat baluktot ng tadhana, sa bawat pagsubok, ipinapakita ng kwentong ito na ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili, ang susi sa paghilom. At ang pag-asa, gaano man ito kaliit o galing sa pinakasimpleng pinanggalingan, ay may kapangyarihang magdulot ng pinakamalaking himala. Naway ang kwento ni Tala at Pag-asa ay mag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Mag-iwan din po kayo ng inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyo? Anong aral ang inyong daladala? Mahalaga po ang inyong bawat komento sa amin.